oras po natin, 8:28 on the clock. We're on the third hour ng ating pinakabagong favorite weekend evening habit. It is the Sunday edition of Heart Speaks. Kasama nyo, nangungusap mula sa puso. Ito po, si DJ Alex. Ayan, panahon na nga para ating buksan ang ating linya. So if you're someone who can relate to tonight's thought or yung ating topic, yung question is, bakit nga ba nakakaramdam ng sakit pag nakikita mo yung ex mo na may mahal na iba? Nakaka-relate ka ba ka-vibes? Tawag ka na 0954-406-1967 and I'd like to hear your story from the heart. Dito sa Heart Speaks. And let's see, may caller na. Bilis naman. Hello? Hello? Hello po. Good evening. Ang ganda naman nung hagod nung, hello po, good evening. Hi, pwede ba malaman anong iyong pangalan at saan ka ngayon natawag? Hello po, my name is Olivia and I'm from Pasig City. Olivia from Pasig. If you don't mind, can I ask si Olivia ba ay single? Ano ang pinagkakaabalahan sa buhay? I am single po and I'm a small business owner. Wow! Kaya naman pala the accent also sounds very rich. Thank you. Anong pinagkakaabalahan na negosyo? Sabi mo, you're a small business owner. Ano ba itong business mo? Is this something out of your passion? Yes po. Fortunately, I was able to own a small bookshop here in Pasig City. So, yun po. Hala, ang galing naman. May bookshop. Ibig sabihin, itong mga libro na ito ba ay parang book sale lang datingan? Mga libro na galing din sa mga ibang readers or mga libro mo entirely binili from, alam mo, ibang bansa, di ba? May mga first edition pa yan, yung mga mamahalin. So, Yes, paano nagsimula? Curious ako. Sure po. Well, it actually started kasi po I was very much a reader. Tapos, and then nagkaroon po during the pandemic, I was able to sort out yung mga books ko na hindi ko na nababasa before. And then after that, I tried selling them online. Tapos hanggang sa I met distributors na po. Tapos I was able to expand my business din po. So doon na po ako mainly nag-focus. May mga books po ako like book sale, but then I also have books coming in from different parts of the country. Tapos with sometimes signatures ng mga authors, so I buy them and then I sell them with the price then something like that po. Galing, nakakatuwa naman, no? Isipin mo, born out of passion itong kanyang naging negosyo na hindi mo naman talaga iniisip, ay, kailangan ng pera, kailangan ng ganito. Pero talagang it's something na pinagkakaabalahan mo, na gusto mo rin, and something that makes you happy. At nakakatuwa kasi na-mention mo, you even have books na may mga pirma mismo ng mga author. Pwede ba bigyan mo kami ng sample? Sino na ba yung mga nabilan mo ng libro na may pirma ng sikat na author? Yes po. I do have from the authors of F.H. Batacan. I also do have Filipino authors like Anthony Shie. I also have Sarah J. Maas. Yung mga collectibles po also by J.K. Rowling and then different kinds of authors as well from different countries. How, for example, Hannah Bonham Young. And then, yung mga Korean stories or books po na very much popular ngayon, may mga mailan-ilan din po ng mga authors na nag-sign ng mga books nila sa akin po. And then, I just sell them. Ang galing, no? Nakakatuwa. Pwede bang malaman kung ikaw ay ilang taon na? Kasi di ba sabi nga nila, sa panahon ngayon, medyo hindi naman sa kakaunti, pero tumutumal na yung bilang ng mga tao na nagbabasa pa rin talaga ng libro. Yes, at physical opo. copy. Hindi lang basta sa cellphone or sa kanilang mga application. So, ikaw ba ay ilang taon na? Kasi nakakatuwa. Yes, well, I'm 35 years old. Oh, bata pa ha. Oh, ang dami kasi 'di ba sa mga edad na 35 parang ay hindi sa ano na lang kami nagbabasa or hindi na nga nagbabasa 'di ba nanonood na lang ng mga reels. Pero siguro na before we proceed sa iyong kwento kasi kung ikaw ay nagbebenta ng mga libro, we're also curious.
kung ano naman ang istorya at nilalaman ng libro mo, kung sariling buhay mo ang pag-uusapan. But before we even go to that, no, siguro ano na lang din yung message mo, bakit ba mahalaga na yung henerasyon pa rin na ito, most especially yung mga mas bata sa atin, no? Bakit nga ba mahalaga that they still possess physical copies of a book they like to read? Or bakit mahalaga in general na magbasa pa rin at wag puro TikTok? Actually po, since we're in the advanced technology nowadays, meron pa rin po talagang advantages and disadvantages when handling a gadget. It's just that when you're reading a physical book po kasi, it really takes you to places that you never thought you would go. And may isa po nakapagsabi na author, this is by Samantha Soto Yambao, that your imagination is isa po siyang sorry, I can't find my words. Yung imagination po, ito ay isang place where you can go to anywhere without a travel passport. So para sa akin po napakahalaga. Ay, hello. Parang nakat yata. Sayang, nandun na tayo sa magandang part. Hello. Sige, try natin ulit na kontakin kasi nagtutut. Oo, parang iba yun. Parang tumaas na blood pressure natin dyan. Ay, hello. Ayan, nandyan na ba? Hello? Wala para. Sige, hintayin natin ang cue pag nakabalik at nakatawag na po siya ulit. Pero ang ganda nung mga nasimulan niyang salita, no? Nag-mention siya ng isang author na nagsabi nga daw na, di ba, ang pagbabasa ng libro, pwede kang makarating sa iba't ibang lugar nang hindi mo kailangan bumili ng ticket, hindi mo kailangan ng passport. Kumbaga yung book itself, reading a book can be your passport. 'Di ba? Para makapunta ka kahit saan sa mundong ito. Totoo nga 'yon. Hello, nakabalik na ulit si Olivia. Olivia, eto na nga. Syempre ikaw, sabi mo, you're a business owner at ang passion mo talaga magbasa ng libro, mangolekta, magbenta. Pero curious naman din ang mga listeners natin, ng mga ka-vibes, kung ikaw ay merong sariling libro, as in, autobiography or biography can be written by someone else, no? Sa tingin mo, anong magiging title ng libro na that would best describe yung iyong buhay so far? Hello? Parang wala pa rin. Olivia, where art thou? Naging libro. Oy, pero ito, speaking of libro, gusto ko din tanungin to kay Olivia kasi dati, siguro ang isa sa mga complicated na basahin din talaga. Although medyo cliche na to diba? Yung kila William Shakespeare. Kasi yung alam lang natin, Romeo and Juliet dahil kay diba? Kay Taylor Swift. Yan yung mga naririnig ng mga kabataan nung araw. Si Romeo pala yun. Si Juliet pala yun. Pero napaka-tragic. And when you read the book, meron po siyang footnotes sa ilalim. Kumbaga, merong mga salita doon na bagamat common words lang naman sila at madaling maintindihan sa panahon natin ngayon, iba ang ibig sabihin sa konteksto ng pagkakasulat ni William Shakespeare. Halimbawa, yung mga salitang Mary, iba ang ibig sabihin. May mga salitang ganun na, huy, talaga ba, Shakespeare? Bibigyan mo pa ako ng dictionary sa ilalim? Feeling mo, hindi ko alam yan? Ganong level. Pero pag binasa mo siya doon sa mga sentences, sa paragraph, iba yung kontekstong ibig sabihin. Ayan, I think nakabalik na si Olivia. Hello, Olivia. Hello. Ay, nawala ulit. Paano kaya, Olivia? Where art thou? Romeo, Juliet, nasaan ka na? Nako, mukhang kailangan muna nating magbasa ng ilang mga paragraphs. Bago siya bumalik para maipagpatuloy yung storytelling natin. Kasi I was just about to ask her kung magkakaroon siya ng sariling title ng kanyang istorya sa buhay. Ano niya or paano niya papangalanan? Kung ako siguro, ano nga bang maganda? The Forbidden Love. Ay, may ganun. Kayo talaga. Ang dami nakarelate. Akin na yan. Dibs on the the Forbidden Love. Isip ka na lang sa'yo. Kung ikaw yung ka-vibes na, alam mo yun, pumasok sa isang relasyon na alam mong hindi pwede. Hindi kayo talaga, alam mo yun, pwedeng makita na magka-holding hands, hindi kayo pwede makita na nagyayakapan. Kaya itinago nyo na lamang ang inyong relasyon. Ano ang itatawag mo sa iyong libro? Kung mag-iisip ka ng title, pwede dyan, The Hidden Gem. The Hidden Gem? Ikaw ka-vibes, no? Kung mabibigyan ka ng pagkakataon. Oo.
Ayan, hintayin natin ulit si Olivia kung makakatawag pa siya, no? Pero balikan po muli natin yung ating topic ngayong gabing ito. Bakit nakakaramdam ng sakit kapag nakikita mo pa yung ex mo na may iba ng mahal? Eh, hindi ba dapat break na kayo? Dapat nasa moving on stage ka na. Ang yabang mo pa nga eh, di ba? Yabang mo pa, pinagkakalat mo sa iba na, oy, naka-move on na, parang okay ka na. You seem better than yesterday, but then all of a sudden, biglang pipitik pabalik sa'yo yung sakit at pait ng nakaraan just because you saw your ex with someone new. Bakit nga ba ganoon? Is it because ikaw tinamaan ng iyong pride or ego? No, grabe naman to. Naunahan pa akong maka-move on. Naunahan niya pa ako na makausad. Minsan yun kasi yung masakit, no? Yung akala mo ikaw okay ka na. Akala mo siya umiiyak pa rin para sa'yo, dahil sa'yo. Pero nalaman mo hindi na pala. Siguro there is something about being remembered that gives us comfort. No? Yung kahit na alam mong hindi na magiging kayo, kahit mahal mo pa rin tong taong to, just the mere fact that you know you are still being remembered by this person every day, every night, naiisip ka pa rin niya. Somehow, nabibigyan ka niya ng comfort sa isip mo na, sige, kahit na hindi na siya mapapasa akin, at least alam ko na iniiyakan pa rin ako ng taong to. At least alam ko na meron pa rin panghihinayang sa kanya na sana naging kami, na sana tuloy pa rin yung aming relasyon, pero hindi na. Pero sa pagkakataon, 'di ba, na magkaroon siya ng iba, dun kasi tayo sinasampal ng realidad na wala na. It's time to accept. Hindi ka na niya iniiyakan. Hindi na eh. 'Di ba? So ano pang gagawin mo kung hindi ka na iniiyakan nung tao na 'yon? Kahit maglupasay ka ng maglupasay dyan, kung meron ng iba na nagpatibok ng puso niya. And worse, pag na-realize ng tao na yon na much better yung treatment nung bago kaysa dun sa pinakita mo sa kanya, yun lang. Diba? Bakit ka ngayon babalik? Bakit ka ngayon magpaparamdam sa akin kung kailan may bago na ako? Diba? Ang hirap nung ganun. Kaya ka-vibes, kung may kwento ka, ipadala mo na yan sa atin dito. Pwede kay Kathy G, pwede ka rin naman tumawag kung gusto mo live magkwento. And speaking of kwento, ang ating caller na si Olivia ay nagbabalik. Hello, Olivia. I'm not nakamute. Ayan. Hi! Ayan, sabi niya hindi siya nakamute. Oo, hindi na nga dahil narinig na namin. So Olivia, no, just to go back to the question. Kasi ang tanong ko nga, ang dami mo na siguro talagang nabasang libro. I can only imagine anong itsura ng bahay ni Olivia, 'di ba? Ang dami siguro. Super dami, 'di ba? At ako, personally, ang konti lang din ng mga taong kilala ko na parang may library na sa bahay. Ganun na ba ang itsura ng tahanan ninyo? Parang may library na? Hindi naman po super, but I do have a room na separated lang with my books and then my personal space. Oh, 'di ba? May iba pa siyang room para sa mga libro. Kung hindi po library ang tawag doon, ewan ko na lang. Kasi parang yung sa amin sa library, hindi naman library, baka mas mukha pang library yung iyong room na sinasabi, no? But I'm sure you've read so many stories, so many titles na na-encounter mo in authors. But like my question kanina, no? Ikaw, just to give us a glimpse of what you're about to share with us ngayong gabi, kung merong title that would best describe your story, 'di ba? Kung may autobiography ka or biography, sa tingin mo anong title ng magiging libro tungkol sa buhay mo, Olivia? Siguro po right now, yung title ko would be, Where Do I Go From Here? Oh, where do I go from here? At bakit naman kaya? Sa anong konteksto kaya yan, Olivia? Bakit parang may uncertainty? Anong magiging susunod na hakbang sa buhay mo? Well, kasi po, it started with my ex. I am 1 year single now. We've been together 4 years. Tapos, yung kwento ko po, okay lang po ba ikikwento ko Of course! Naku, ilabas na ang iced tea. Ilabas na ang iced tea. Bawal ang alcohol pero nakuha na kami makinig. Sige, Olivia, where do I go from here? Ano nga bang storya mo, Olivia? Yung story ko po is, I have an ex and we were together for 4 years. It was a good 4 years. We did everything together and I thought siya na yung the one ko. But then again, things happened and
nakipag-break siya sa akin. But then, sabi niya, nagising na lang siya isang araw, hindi na niya ako mahal. And then after that, after a few months, I found out that he's in love with someone else. So, siguro po yung question ko right now would be, what would I feel right now kung nalaman ko na meron na siyang mahal na iba? And how do I unlove him? Dahil hindi ko alam if where do I go from here? Kaya yun ang title, 'di ba? It's an Yes open-ended po. question na talagang kung ikaw ang reader ng buhay or istorya nito si Olivia, mapapaisip ka, paano nga rin ba, no? Pero simulan natin doon sa Mm-mm. nabanggit mo, doon sa kwento mo, sabi mo, you guys have been together for 4 long years. Saan at paano ba kayo Yes. nagkakilala nitong ex mo? Naitago na lang ba natin sa anong pangalan, Olivia? Alias, Um, hmm, medyo hard yun. ano Siguro kaya? pa, itago na lang po natin yun sa pangalang Dominic? Dominic! Ay, ang ganda naman. Ang pogi naman na. Imagine ko si Dominic. Pero yung mga katitahan na imagine, Dominic Ochoa. Ganun, di ba? Yung mga Dominic na sikat eh. Yes. Pero Dominic ano yung pangalan ng ex ni ni Bea? Hindi Binene, ni Mm, Bea Dominic, basta yung jowa ngayon ni nakichika pa ito. Pero Dominic, ang daming poging Dominic. So I can only imagine, ang pogi ni Dominic, ano ba munang itsura nito para ma-visualize natin? Di ba ganun sa libro? Parang opo. dapat ma-visualize as vivid as possible. So, paano mo ba Yes. isasalarawan ang itsura ni Dominic? Siguro po, Dominic is not that tall, but I know na when you look at him, may certain charisma na pag nakita mo siya, mapapalingan ka twice. Okay. So talagang may itsura talaga si Dominic, no? Gusto ko yung Mm, pagkakasalarawan. May ibang tipo pag nakasalubong ko sa multo, medyo sasakitan ako ng leeg. Mapapatingin. medyo. Ay, gwapo. Ibig sabihin, gwapo tong si Dominic. So paano ba nagsimula? Ito ba si Dominic Do you share the same hobbies? Mahilig din ba sa libro? Saan kayo nagkakilala? Mm. Actually po, it was just through a common friend. And then, eventually part na siya nung barkada namin. Hanggang sa, naging friends po muna kami nung una. And then after that, we went out on dates. And then, hanggang sa, nagkaroon na po kami ng understanding na, okay, we're together now. So, and Mm-mm. then the rest is history. Together with our Ayun. friends, we went out, we went to a couple of places. And then, after that, yun na po, nakipag-break na siya sa akin out of nowhere. Out of nowhere talaga. Pero yun na nga, no, nakakatuwa kasi sabi mo, yung relationship nyo, ang ganda rin pala ng naging pundasyon. You guys Mm. started out as friends, 'di ba? At ang maganda Yes doon, po. hindi lang ikaw yung kaibigan niya, pero yung mga kaibigan nyo rin, you had common friends, 'di ba? Yes, yes Oo, po. kumbaga walang OP. Kasi 'di ba sa iba nagiging issue yan na, ayokong isama tong jowa ko kasi hindi sila good sa mga katropa ko. But with you, you had no Mm. problem with that kasi nga goods naman kayo talaga together. And then sabi mo, you went to Yes. different places. Kagaya ng mga anong lugar ba to? Iba't iba po since I do like the beach. I enjoy sunsets and sunrises. So usually we went on a beach escapes and then usually sa mga coffee shops, bookstores, and then mostly bookstores with coffees. Yun, since po mahilig ako sa libro and alam ko na trinatry na din naman niya na to become a book reader. So, Ayun. ginagawa niya yung part niya. So ibig sabihin, hindi siya medyo kagaya mo. Yung level ng Mm, kanyang pagbabasa, hindi niya talaga. Pero at least, iba sabi mo nga, you saw and you felt that he was really trying. So paano yung parang yes nagbabaon na po. rin ba siya ng libro? Pag nagde-date kayo, nagbabasa na rin. Hmm, mostly ako po yung nagbibitbit ng libro. Tapos nire-recommend ko lang po sa kanya. And then he listens naman din. Babasahin naman Yes talaga. po. Uy, Yes.
Alam mo kung hindi ko Medyo pa, best foot forward. Ayun na nga, yun nga sasabihin ko sana. Baka kasi, 'di ba sa early ano lang ng stage ng inyong relasyon kaya best foot forward. Pero sasabihin ko pa Yes naman kasi po. sana, ano yan kung hindi ko alam yung story about doon sa breakup ninyo, hindi ko pa alam yung nangyari, I would say it's a green flag, 'di ba? Na malaman ng isang tao na, Yes. uy, passion mo pala to, gusto mo to. Then he will try his best para makarelate sa'yo, para may mapag-usapan kayo to get close to Mm. you at meron kayong mga maging common Yes. interest. Kaya nakakatuwa din yun. So eto na nga, what happened? Kasi 'di ba, kung sa betrayal lang naman parang ang hirap magsinungaling or ang hirap gumawa ng kwento, Mm. lalo na kung hindi lang ikaw ang pagsisinungalingan, pati mga kaibigan at Yes po. katropa nyo. So paano naging posible lahat ng yun? Gayong ang daming mga matang nakatingin sa kanya na pwede talaga na magsumbong. Yun nga po eh, actually, isa siya sa mga mysteries ko up until now. And I am no longer friends with the friends I had before when I was with him since Hmm. hindi rin naman sila nagsabi sa akin that there is someone new. I just found out through social media pa na there is someone new. We didn't Okay. have a good closure about it. We didn't talk about it. It's just na sinabi lang po niya talaga sa akin na, "Oy, hindi na kita mahal." And nagising na lang siya dahil hindi na niya ako mahal and he wants to break up with me. After 4 long years, bigla siyang magsasabing, "Oy, hindi na kita mahal, nagising na lang kumbaga." Pero you did mention, ang Yes dami mong po. puntong binanggit doon. Number one is that you're no longer friends with those people you used to be friends with, yung mga common friends ninyo. And tama ba? Yes. They knew something was going on. They knew something bad was happening, but they kept mum. They were quiet about it, kaya nagalit ka. Yes. Okay. Yes po. It's actually hindi naman siya ganun, hindi siya galit mostly. It's more of a disappointed ako na Mhm. bakit you guys were my friends and bakit nyo tinago sa akin that there is already someone new. All along, I thought na nagmo-move on lang siya. He wants to think about things. But then, yun nga po yung nakita ko sa social media was like, it's with a girl and then my friends, my former friends. So, kasama sila doon sa... And they were like happy naman. So, siguro po yun na rin yung sign na... Kasi hindi rin naman po nila ako kinausap about it. So, Mhm. yun na yun, I think yun na yung sign na I think they knew something and then they didn't tell me. So, the disrespect is so much loud. Yeah. Yun And po. grabe no, I can only imagine yung pain kasi kumbaga sa baboy para double dead na to eh. You didn't just lose your Yes! partner, you also lost your friends. But it was them who Yes. made that choice and that decision, 'di ba? And you Yes. deserve better naman talaga, Olivia. Pero ito yung tanong Yes ng mga po. ka-vibes natin, no? Were there telltale signs that it was already happening? Ano yung mga senyales nung time na yon? Was he changing? Ano Mm-mm. yung nangyari? Mm-mm. It's actually also again one of the mysteries that I had Mhm. kasi I didn't see any sign coming. We were very much together, we're communicating regularly. Mhm. Tapos po, nagla na lang ako na there's something going on na pala. So, hindi ko po alam sa ang point na yon nagkaroon ng change. Kasi, hindi ko alam kung I was just blindly being love bombed or parang dahil nga yung may mga taong alam about them, siguro they compensate for me na hindi na lang malaman tapos ako sobrang blinded. Oo. Yun na nga din kasi no, ang hirap-hirap na ngayon i-distinguish kung ano ba yung mga implikasyon or pahiwatig ng love bombing. Hindi mo Mm. alam dahil ba ito sa nag-uumapaw na pagmamahal? Or is it because you're trying to conceal something para hindi mahalata? Tatabingan mo ng Yes. kaswitan, 'di ba? So siya ba, ano siyang Opo. tipo ng boyfriend? Since the beginning of your relationship, was he the type who would give you flowers? What kind of a boyfriend Mm-mm. Dominic was with you? Well, Dominic only gave me flowers on special occasions, but it was through his words that I really fell hard. Mhm. So, very sweet naman po siya and I know that his love is enough for me to to have
to have a feeling na sobrang mahal na mahal ko din siya. So, very sweet naman po siya. Yun nga lang, hindi ko po talaga alam kung saan parte ako kumbaga, hindi ko alam kung saang parte nangyari lahat ng yun. Na, okay kami, tapos one day sasabihin na lang niya, oy, di na kita mahal. So, in those 4 years, where was I? So, something like that. Oh. So, Olivia, no, I hate to do this to you, pero dahil nga isa kang book lover, diba? Yes, let's try to get vivid as possible. That day, anong oras niya yung sinabi sa'yo? Maaraw ba nun? Maulan ba nun? Do you think that the weather had something to do with his mood? Ano yung sitwasyon, scenario, nung sinabi niya sa'yo when he just woke up one day na, let's end this? Hindi na kita mahal? It was actually a sunny day po, and then he and I went to a dinner, and then nung paghatid niya po sa akin sa bahay, that's when he told me inside the car that, hey, I need to tell you something. I don't love you anymore. Then I asked why. Sabi sa kanya, bakit? Why are you breaking up with me? And he just said nothing. Just went straight na hindi na niya ako mahal. Nagising lang na siya, hindi na niya ako mahal. Wala na siya nararamdaman para sa akin. Wow. Grabe. And ano yung naging reaction mo nun? Ikaw ba nag-contest pa na? Hindi, nagpapayag. Kasi di ba most girls would do that. Talagang they'd get desperate on bended knee. So ikaw, yes. How did you respond to that? I was crying like a baby. Bawling my eyes out po talaga. And sobrang hirap up to the point na hindi ko po alam kung naka-move on na ba ako ngayon or hindi pa. But then, as I look back, it's already been a year. And I think, para sa akin, malayo pa ako pero malayo na. I'm getting there. Ang ganda And I will get there. Definitely. We'll root for you pagdating sa aspeto na yan. Sana lahat ng tao na nagpa-pray for closure, for healing, makamtan talaga nila yan very, very soon. Kasali ako dyan, kaya magpa-pray ako with you, no? Thank you po. Pero yun na nga, no? Kasi di ba yung ating katanungan ngayon, bakit may nararamdamang pa ring sakit pag nakikita mo na may bago na ex mo. So nag-break kayo that night, diba? That day, sunny day, sabi mo, hinatid ka. Naalala ko tuloy doon sa kwento mo, yung kanta ng The Juans. I don't know if you already had a chance to listen to that song. It's called Hatid. Yes. Ganda no? Yes. Alam mo yan, pinapakinggan nasa playlist. Sakit, no? Pero parang ganun ba yung sitwasyon na parang ihahatid kita kung saan ka na magiging masaya kahit na hindi na ako kasama. Pero alang-alang doon sa pinagsamahan, literal hinatid ka pa ni kuya pero sinaktan ka rin. Sana pinaglakad mo na lang ako, 'di ba? Yung parang ganito pa, 'di ba? So at the time na nag-break kayo, umasa ka pa ba na baka sakali magbago yung isip nito? And did you make efforts to reach out to him? Or wala na? Did you just let it go na, sige, masakit, but I will just try to move forward? Or tinry mo pa? Yes po. Actually, I tried a lot of times. Even to the point that it was 6 months then na napagtatry to reach out to him, and then I go to his house only to find him not there. Doesn't take my calls or my messages. Hanggang sa may isang araw na lang din po parang napagod na ako kasi para sa akin, huy, babae naman ako, parang hindi ko naman deserve na maghabol sa isang lalaki na hindi na ako mahal. So, yun po. Oo, diba? Tapos? Masakit siya. Masakit siya. Until nga po na nakita ko na lang sa social media na meron na siyang mahal na iba. So, at that moment, hindi ko alam kung ano yung magiging, yung naramdaman ko. Pero natulala po talaga ako kasi para sa akin, parang ganun-ganun na lang ba yung 4 years sa'yo para palitan ako agad. Alam mo, Olivia, hindi ko kilala yung mga kaibigan mo, pero gusto ko silang maintindihan. But at the same time, I'm so mad, I'm so angry. Bakit kahit na nakikita ka nila na 6 months after the breakup, naghahabol ka kahit ikaw yung babae, they saw your pain, but they didn't speak up. Grabe. Yeah.
I really wonder why din po talaga. But I guess that's life. They are meant to just share a glimpse of me, but not my entire lifetime. No? At least dun sa pagkakataon na yun, kahit na ang sakit, sabi ko nga, double dead, pero you learn something. Siguro natutunan mo na rin na mag-filter Mm-mm. talaga ng mga tunay na kaibigan, na friends. So paano yun? Yes Nung po. nakita mo na meron na siyang bago, ibig sabihin, before that, ini-stalk mo pa rin talaga eh, no? Pero after nun, Yes. anong nangyari? What was your decision? Ano yung naging next step mo nung nakita mo, na-confirm mo, oh my! May iba pala Mm. talaga. Mm. Ako po, nung nakita ko yung social media niya na, oy, may iba na siya. Blinak ko na siya. And I deleted all of him sa sarili ko. Kumbaga, there are yung mga pictures namin, dinilit ko na, blocked him everywhere. Even yung family niya, even my friends, I blocked them already. As in, nire-erase ko po talaga lahat ng footprints na meron siya sa buhay ko. Yeah, Kasi kasi para sa akin po parang, mm, wait, para saan pa? Eh, may mahal naman pala siyang iba. So, yun. Masakit, pero kailangan. oo. Ang ganda nung huli mong sinabi, no? Masakit, pero kailangan. Because a lot of people, 'di ba, na fresh pa rin sa kanila yung breakup. Minsan nga kahit ilang taon na hindi nagbubura yan, 'di ba, ng Mm-mm. mga litrato, ng mga videos. Yan na nga lang yung natitira eh. Because alam natin sa sarili Yes natin na po. it might never happen again. All those memories we shared in the past, hindi na pwedeng mangyari yan ulit. Or kung meron man, very low na yung chance na mangyari ulit. So, para sa atin, rare Yes. moments na yan. Itatago ko yan for as long as Yes. I can keep them. Pero, kinailangan mo palang masaktan para doon ka magising na, huy, Olivia, kailangan na nating mag-move on. Ito na to. Yes. So, Opo. paano ba? Masakit nung time na nag-delete ka, but did you somehow feel relieved na, uy, kailangan ko na tong gawin? Yes po, meron talagang part sa akin na para ako nabunutan ng tinik na naisip ko na lang, okay, at least right now, hindi na ako aasa. Kung dumating naman yung panahon na babalik siya, siguro healed na ako noon and I will no longer um, open my doors for him. Oo. Ganon po yung naramdaman ko. Ayun. Kumbaga talagang ikaw na mismo sa sarili mo decided ka na, oy, tama na. Buti na lang din na pinagbigyan mo pa yung sarili mo ng Yes. chance, diba? May 6 months, nag-try ka maghabol. At least sa part mo, alam mong walang panghihinayang at pagsisisi kasi ginawa mo lahat. Pero ito yung tanong ko lang, no? Yes po. Olivia, paano mong nalaman na, paano ito? Kumbaga ba, pinagsabay ba kayo? Was there a point na nag-overlap yung new relationship niya and your relationship? Mm-mm. I would like to think na sana hindi po. Pero hindi na rin talaga ako hindi rin po kasi ako yung tipo ng babae na to question everything. Kasi Ah. kung malalaman ko man, para saan pa? Ang siguro question ko na lang talaga ngayon, DJ Alex, would be, how do I say goodbye to someone I don't contact anymore? Yun. Yun. Alam mo, ang hirap niyan eh, 'di ba? But it's actually a good thing na wala na kayong connection. Kasi 'di ba you guys don't talk or don't communicate to each other anymore on social media. Naka-block na, 'di ba? Sabi mo. Yes. Yes po. Ayun. Yes. Alam mo, malaking tulong yan. Kasi ako, based on experience na lang din, share ko talaga sa'yo kasi Mm-mm. nag-share ka na rin. It's not about me. Pero Yes. Pero Opo. tungkol dyan, no, it helps na you had the courage to block this person already because the longer you keep communicating with your ex, the longer na makaka-move on ka. Yung period na, alam mo, yung umaasa ka pa rin, hindi, nag-good morning pa rin sa akin, nag-good night pa rin kami, alam mo Opo. yun? Pero, Opo, yes. pero the fact that you guys already ended your communication, I think it's a good sign. Sabi mo nga, probably you're still, 'di ba, healing, baka hindi pa 100% kompleto, pero somehow, darating ka rin dun. At alam ko na dahil sa ginawa mo na paglalakas loob na pambablock or pangka-cut off dito sa tao na to, yung pag-move on mo will be faster than most people na Yes. hindi pa rin makabitaw hanggang ngayon dun sa kanilang nakaraan. Opo. Namely, DJ Alex. Ay, namely, DJ Alex. Mahirap kasi talaga. Naintindihan kita. Yes po. Pero alam mo, hanga ako sa'yo, Olivia. Ako nga dapat magtanong sa'yo eh. Paano mo kinaya burahin lahat ng mga litrato sa cellphone? Wala kang backup? Wala. Wala po.
wala talaga. OS Siguro talaga? kasi kung Sa hard drive, yes, wala na? wala. Okay, Wala okay. po talaga. Galing. And well, siguro kasi for me, the moment I saw the pictures kasi, it was really a sign for me to stop. Mm-mm. Para sa akin po. Pero meron talaga ring mga moments in my life right now na sometimes iniisip ko, what if hindi ko blinak? What if, kumbaga nagre-relapse din ako minsan. Pero kasi po talagang nananaig sa pagkatao ko na I should respect the relationship din kasi. Kumbaga, hindi ko naman siguro ikamamatay kung hindi ko naman Yes. siguro ikamamatay kung ibigay ko rin yung respeto para dun sa bago niya. Yun. Yun. Ang ganda nung naging conclusion mo, di ba? Yung naging realization mo, at least ikaw, hindi ka man nirespeto ng mga kaibigan mo at ng sarili mong ex. Yes. Ikaw, di ba? Alam mo na you are the bigger and better person compared to all of them. Kasi ikaw, may respeto ka pa rin. Di ba? At ibig sabihin lang yan, yung pagmamahal mo sa taong ito, bagamat alam mo yon natabunan na ng disappointment, ng sakit, ng heartbreak, alam mo at masasabi mo sa sarili mong nagmahal ka ng totoo. And to answer your question, how do you Opo. unlove a person? Di ba yun naman yung tanong mo, paano nga ba i-unlove? Ako ang Yes. palagi kong sagot sa mga ganyan talaga. No? At kahit sa sarili ko, pag napapatanong din ako, hindi naman natin talaga ma-unlove ang isang tao. Di ba? Matatabunan Opo. lang ito ng ibang emosyon like feelings of anger, frustration, disappointment. Pero yung love, palaging nandyan yan. Kasi ang mga memories, hindi naman yan parang cellphone. Yun ang kaibahan natin sa Yes. artificial intelligence and technology in general, di ba? Hindi Yes tayo po. robot na madidiktahan na buburahin ko na to Oo. permanently. You have 30 days bago ito mabura. Hindi eh. Tao tayo and that is the fact that we have to accept that we're just humans and we cannot forget the memories, even the good ones and Yes most po. especially the good ones. Kaya yung love, hindi yan mawawala. Matatabunan na lang yan ng ibang emosyon. Pero ang mawawala, one thing for sure, is yung paglulong mo. Yung, Yes, di ba? Yung longing to be near someone, yung longing na makasama pa siya, yung longing na sana magkabalikan kayo, ayun ang mawawala. Now, the question to you, nawala na ba yung longing na yon sa tingin mo? Siguro po, kung 1 to 10, nasa 8? 8 na nawala na. Yes po, 8 na nawala na. Ayun, mataas na yun. Diba? Getting there. 2 points na lang, i-shoot mo na, mag-free throw ka na. Kayang-kaya yan. Konting-konti na lang. Diba? Mawawala na yung, Yes po. yung longing na yan. And I'm sure din naman talaga, diba? Hindi man yung mga kaibigan mo na in-expect mo sana we're there for you during the time na, diba? Ganito na yung ginawa sa'yo. I'm sure may mga tao pa rin naman na ipinakita sa'yo yung tadhana na naging totoo sa'yo. Like your family, I don't know who they are in your life, no? Pero kung meron kang magiging mensahe, siguro para dito kay alias Dominic. Kung meron ka pang gusto sabihin kung meron man, ano pa yung gusto mong sabihin sa kanya sa huling pagkakataon? Hi Dominic. I hope you're happy. Hello, Olivia? Parang ayaw na ng tadhana na ipasabi kasi napuputol ulit. Ayan na nga, naputol na. Sabi ni Lord, tama na yan. Tama na, baka mamaya mag-relapse pa daw. Pag-message natin, sige, I'll just wait for the cue kung okay na. Sige, kasi tumutunog ng, parang tumataas uli yung BP eh. Oo. Grabe. Pinagpapawisan ako sa kwento nila. Sa kwento ni Olivia. Alam mo, grabe, hindi ko man kilala ng personal si Olivia. Just based on the stories na she tells us tonight, masasabi kong ito yung tipo ng taong pag naghiwalay kayo, alam mo yung minsang nasa yun na, panghihinayangan mo. Manghihinayang ka na nawala sa buhay mo ang isang Olivia. 'Di ba? Hindi lang dahil parang, business owner, may kaya. Hindi dahil doon, 'di ba? Pero you know that she really has a big heart. To the point na kahit na nasaktan siya ng ilang beses, hindi lang ng taong pinakamahal niya, kung hindi ng mga kaibigang pinagkatiwalaan niya, she still respects them.
all of them. At mahirap gawin yun ka-vibes Mahirap gawin na nasaktan ka na, ikaw pa yung mas mabait, ikaw pa yung mapagpatawad. Kaya nako Olivia, sinasabi ko nga sa mga ka-vibes natin, nakabalik ka na no, ayan. Sinasabi ko nga ikaw yung tipo na panghihinayangan talaga. Alam mo yung pag nasa yun na minsan si Olivia tas dumulas pa sa mga kamay mo, nako pre, manghihinayang ka for the rest of your life. Kasi sabi ko nga, even though I do not know Olivia personally, hello, ayan, naririnig mo ako. Yes po. Ayan, I've been telling our listeners na grabe, you're really a catch to the point na alam ko kung sino man tong nagmahal sa'yo na to. Minsang nasa kamay ka na niya, then you slipped away. Alam mo, feeling ko, matagal na panahon yung panghihinayangan ng lahat ng to. Kasi, I know and I can feel you have a big heart. Dahil, alam mo yung kinaya mo pa rin bigyan ng respeto itong mga taong to, maski nilapastangan ka na, binastos ka, hindi lang ng tao mahal mo, kundi pati ng mga kaibigan mo. Kaya, sabi siguro ni Lord, no, hoy, wag na kayo mag-message kay Dominic, baka mag-relapse lang yan. So, eto, tatanong ko ulit, may message ka pa ba sa kanya or kung may gusto ka pang sabihin? So, yes, pagkakataon? Siguro po I will use this as my closure na din. Hi Dominic, I hope you're happy. I hope you find it in your heart yung peace to be with someone. And wag mo na ako kontakin ulit. Charot. Yun lang siguro. I forgive you and I'm so sorry for all the shortcomings that I have. Kung sana mapatawad mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko if ever meron man. And siguro pag nagkita tayo, huwag ka ma-afford sa akin. You can always say hi or go to my bookstore to buy my book. Thank you. Ayun. Go to my bookstore. Pero hanggang dun na lang yun. 'Di ba? Yeah. Hanggang doon na lamang and you should know your boundaries. Wala kang discount. Huwag ka nang umasa. Wala. Mas mahal yun sa'yo. Gusto ko yun. At ito, Olivia, no? Siguro bilang panghuli na lang din. Kasi sabi ko nga, hindi lang ito isang heartbreak. At ang sakit din, sabi nga nila minsan, mas masakit pa yung mawalan ka ng mga tao na tinuring mong kaibigan at kapamilya. So it's just probably equally as painful as losing Dominic. Pero kung may mensahe ka pa para sa mga kaibigan mo na hindi nagpakatotoo sa'yo, pero still, 'di ba? Alaala mo pa rin o dala-dala mo pa rin yung alaala ng good friendship. Is there anything na gusto mo pa rin sabihin sa mga dati mong kaibigan? Siguro, hi to my former friends. Alam ko naman na kilala niyo kung sino kayo. And don't worry, I forgive you. I understand kung hindi niya nasabi to sa akin before. At kung pinili niyo man si Dominic over me, that's completely understandable. I just wanted you guys to know that I'm in a better place now. And alam ko makakahanap yun ako ng mga quality of friends someday. Tapos punta rin kayo sa bookstore ko, mas mahal yung sa inyo. Hindi ko kayo bibigyan ng discount. Ang cute-cute ni Olivia. Olivia, baka ako pumunta sa bookstore mo. Saan ba yan located? Yes! Dito lang po yan around Pasig. I-chat ko mo kung saan. Oo nga, text natin sa tech natin para makarating kami dyan. Yes, diba? Para makapagbasa-basa naman. Kasi alam mo yan yung mga gusto ko rin gawin. Sabi ko ngayon na single ako, enjoyin ko para alam mo yun, makalimot din ako. Tsaka gusto ko yung sinabi mo kanina na sa pamamagitan ng libro, diba? You can go around the world ang magiging tour mo kahit wala kang ticket, diba? Gusto ko rin. Yes. Gusto ko din. Mag-travel. Bigyan ko po kayo ng malaking discount. Ay, sige. Gusto ko yan. At support natin ang business ni Olivia. Olivia, salamat sa pagtawag. May mga gusto ko bang i-shoutout bago tayo mag-bye-bye? Wala naman po. I just want to say hi to all the listeners listening right now. And I hope you guys are having a good Sunday evening. Yun. Thank you po. Olivia, you're very, very smart woman, no? Kaya maraming salamat for sharing your story at talagang ang dami naming natutunan. Maraming salamat, Olivia. You stay strong. Thank you po, DJ Alex. Thank you. Have a good night. Have a good night. At yan na nga ka-vibes, diyan nagtatapos ang ating pakikipag-usap sa ating caller na si Olivia. 35 years old from Pasig City, isa pong business owner who loves to read books
To the point na nagbenta na rin siya at ginawa niyang negosyo ang pagkakaroon ng isang bookstore, 'di ba? Bookshop, grabe. Ibang klase, 'di ba? What a catch. Yung hindi ka lang maganda, hindi ka lang successful, pero matalino ka pa. Dahil di ba ka-vibe, sabi nga nila, yung mga tao na mahilig magbasa ng libro, yan talaga yung mga matatalino. Kasi ang dami mo pwedeng matutunan sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro because of the many stories, fictional man yan or non-fiction, yung iyong mabasa, palagi kang may mapupulot. Pero paano kung yung mga istoryang nababasa mo lang sa libro, sa'yo mismo mangyari at sa totoong buhay. And in Olivia's case, hindi na lamang niya sa pahina ng mga librong ibinibenta niya nabasa o natutunan yung istorya dahil mismong siya naranasan niyang matraidor. Hindi lamang ng taong minsan kanyang minahal, kundi ng mga taong minsan na rin niyang pinagkatiwalaan at yun ang kanyang mga kaibigan. Kaya ka-vibes, no? Minsan mapapaisip tayo, bakit ba kinailangan mangyari sa buhay ko ito? Ba't ko ba kinailangan masaktan? Ang bait ko naman minahal ko naman yun nagpakatotoo naman ako. Pero minsan mapapaisip ka rin Alam mo kung hindi nangyari yun sa buhay ko, hindi naman ako magiging ako kung sino ako ngayon. My story or my book, this chapter, would it be complete, 'di ba? Kung hindi dahil dun sa mga pinagdaanan ko na yon. And my story is even much better because of those things that happened. Diba? Kahit naman sa mga parte ng story, parts of a story, ano ba yon? Yung opening, may intro, may rising action, at dyan, yung conflict or yung climax. Probably nandun ka sa punto ng buhay mo ngayon na nasa climax ka, hirap na hirap ka. But why do people get addicted to reading books? It's because of the beautiful disasters they get to read straight out of their books. Yun ang lalong nagbibigay ng kulay sa istorya natin. Kaya ka-vibes, ano man ang iyong tinatahak na istorya ngayon, ikaw man ay umiiyak, ikaw man ay nasasaktan, ikaw man ay maligaya. Just come to think of this. Itong mga nararamdaman mo na ito at mga pagsubok sa buhay mo, ito rin eventually ang magpapaganda sa istorya ng buhay mo that someday you'll be able to use to inspire other people and to teach other people on how to live their lives. Sana ka-vibes, no? Yung istorya mo, yung mga magiging desisyon mo sa buhay, magsilbi ring aral sa maraming tao. Kaya kay Olivia na nagtiwala sa ating programa, maraming salamat. We admire you not just for your intelligence, pero doon sa kapasidad mo na sa huli, magpatawad pa rin. Ka-vibes! Nako, ano na naman kayang kwento ang mabubuklat natin sa susunod na linggo? Yan ang ating aabangan. Pero meron pa tayong mahigit ilan ba? Kulang 1 oras na pagsasamahan. Ngayong gabing ito bago po magtapos ang Sunday edition ng Heart Speaks, syempre kasama niyo pa rin ang DJ Alex. I'm gonna be here to play songs for you up until 10 in the evening. Kaya tutok ka lang dito pa rin sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Ang oras natin, 9:15.